Dahil sa nalaman hindi mapakali si Rose. Wow, totoo kaya? Baka naman binibiro lang ako nila mami at tita para magka-boyfriend na ako. Pero posible kasi si Tita Sandra, naging matandang dalaga na siya. Ay naku naman, pabaling-baling tuloy siya sa kanyang kama. Ginugulo siya ng kanyang utak. Kung totoo nga, I need to do something. Ayoko nga tumandang dalaga kagaya ni tita. Gusto ko rin maramdaman na hinahalikan sa labi, niyayakap ng mahigpit. Rose, ano ba yung iniisip mo? Ika niya sa sarili. Pero talagang ayaw maalis sa isipan niyang sinabi ng kanyang tita. Kaya naman panay ang isip niya kung ano bang dapat niyang gawin. O what if gayahin ko si mami? Ano naman ang gagawin ko? Wah, mami, tita, binigyan niyo ako ngayon ng problema. Makatulog na nga lang. Baka sakaling makapanaginip ako ng idea o kaya naman makita ko ang lalaking hahanapin ko. Ipinikit na niya ang kanyang mata. Hop, dude. Nag-enjoy ka ba ng husto kagabi? Tiningnan lang naman ni Alfred ang kaibigan. Well, as I can see you look good, dude. Iba talaga pag may kama life na. Natatawang ika ni Lawrence pero wala pa ring sagot si Alfred dito. Oh, dude, bakit ang tahimik mo? Don't tell me na hindi ka nag-enjoy. Hindi naman sa ganun, dude. Okay naman siya, sobrang hot nga eh. Yun naman pala. Bakit parang wala lang sa'yo, dude? Dude, talagang wala yun sa akin. Init lang ng katawan na nangyari sa amin ni Monica. Iba pa rin ang making love with the woman you love. Dahil may kasamang pagmamahal ang bawat halik at haplos na ibibigay ko. Kung ganun, bakit hindi ka pa mag-asawa, dude? Nang may nahahalikan at nayayakap ka bawat pag-uwi mo. You're already old, dude. Old? Ako lang ba? Ikaw rin naman ah. Same age lang naman tayo. Paano ako mag-aasawa kung wala naman akong girlfriend? Well, dude, if I seen the woman na masasabi kong siya na nga ang babaeng pakakasalan ko, handa na akong magpatali, dude. Pareho pala tayo, dude. Kaya wag mo na akong ipagtulakan na mag-asawa na. Baka naman hindi pa pinapanganak ang babaeng para sa atin, pare, dude. Sabay tawa ni Lawrence. Oh yeah, dude. Or maybe makikilala ko pa lang siya. O ikaw, who knows? Baka andyan lang siya sa tabi-tabi. One of those days, we will meet them. Dahil naniniwala naman ako na lahat ng tao may nakalaan para sa kanya. Ang tanong, dude, kailan ang araw na yan? Baka pag dumating those woman na para sa atin uugod-ugod na tayo. Yan ang hindi ko alam, dude. Let's toss na sana dumating na ang babaeng para sa atin. Oh yeah. Ika naman ni Lawrence at pinag-untog nila ng bahagya ang kanilang mga baso. They are not drinking too much. After 3 shots done, umuwi na sila. Rose, gising na. Gusto mo bang sumama sa akin magsimba? Tita, what's time now? 5 a.m. Oh, tita, ang aga pa. Mas maganda kung maaga para may maupuan tayo. Hurry up, baby. Bumangon ka na. Napabusangot si Rose sa pagtawag sa kanya ng baby nito. Tita naman don't call me baby. Ginagaya mo naman si mommy. Well, kung ayaw mong tawagin kitang baby, get up now. Hintayin kita sa baba. Bibigyan lamang kita ng 15 minutos, baby, para magbihes. Pag wala ka pa, I will go alone. What? 15 minutos lang, tita? Naliligo pa lang ako nun Kaya nga bumangon ka na dyan. Go at bilisan mo ang iyong kilos. Hihintayin kita sa baba. 15 minutos, Rose. Lumabas na ito. Dali-dali nang bumangon si Rose at tinungo ang banyo. Saan tayo magsisimba, tita? Baklaran ba o Quiapo? Ikaw ang bahala, Rose. Total ikaw naman ang magdadrive. Sa Baklaran na lang tayo, tita. Okay, Rose. Let's go. Habang sila ay nagsisimba palinga-linga si Rose, napansin ng tita niya ito. May hinahanap ka ba, Rose? Wala naman, tita. Bakit mo naman naitanong? Kasi umiikot yan leeg mo, para kasi may hinahanap ka. Ano ba yun, ha? Hindi na sumagot si Rose dahil tama ang kanyang tita. Baka kasi sakaling may makita siyang lalaki na gaya ng kanyang mommy. Nagdasal na siya. Lord, give me a sign kung papaano ko makikilala lalaking para sa akin. Please, 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 Lord. Just a sign lang po ang hinihiling ko sa inyo. Pagkatapos nilang magsimba na gayana ang tita niya na mamasyal muna sila. Pero tumanggi na si Rose. Tita, ikaw na lang ang mag-drive sa kotse ko.
Can you drop me sa maraming tao? What do you mean maraming tao, Rose? Di ba ang sabi mo, tita, I need to find a man na pakasalan ako nang hindi ako tumandang dalaga? Yeah, you mean gagawin mo ngayon? Yes, tita. Now. Okay, baby. Good luck sa gagawin mo. Tita, baby na naman. Please don't call me baby. Nakakahiya sa makakarinig. I'll stop calling you baby if may resultang gagawin mo ngayon, baby. Okay, fine, tita. Ika na lamang niya. Oh, Rose, anong gagawin mo? Saan naman ako maghahanap? Ay, nakakatanda ah. We're here. Good luck, baby. Sana magandang resulta ng gagawin mo. Ika ng tita niya pagkababa ni Rose sa kotse. Bye, tita. Kumaway ang tita niya sa kanya at umalis na. Pumikit siya. This is it, Rose. Huminga siya ng malalim. Nakapikit siyang dahan-dahan na humarap. Pagharap biglang may bumangga sa kanya. Ouch! Daing niya. Oops! Kay lamyos ng tinig ng pumailan lang sa pandinig ni Rose. Kung kaya't nagmulat siya kaagad. Isang gwapong muka ang nakita niya. Mabuti na lang hindi siya natumba sa pagbangga sa kanya ng lalaki. Oh no, siya na ba ang sign na hinihingi ko? Anong gagawin ko ngayon? Oh God, help me again. Ika niya sa sarili habang nakatitig sa lalaki. Kunot noo ang lalaki. So, ani pa lang ng lalaki at hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil bigla siyang hinalikan ng nakabangga niya. Dahil sa pagmamadali ni Alfred, dahil malilate na siya sa kanyang meeting at kasabay ng pagtunog ng kanyang mobile at pagdukot niya sa bulsa, hindi niya nakita ang babaeng nakatalikod. Huli na para iwasan niya ito. Mabuti na lang at hindi gaano malakas ang kanilang banggaan. Nabalanse nila ang kanilang sarili. What the hell? Bakit nakapikit? Bulag kaya to? Ika ni Alfred sa sarili. Sasabihin niya sanang sorry. Nang sa pagmulat ng mata ng babae, ay bigla siya nitong hinalikan. He don't know what happened to him. Why he kissing her back? Pakiramdam niya ibang-iba. Para bang it's magic. Kasi wala siyang pakialam kung nasaan sila sa oras na yon. Basta ang alam niya sa sandaling yon, sila lang dalawang tao. Gusto niya ang lasa ng labi ng babae. They so sweet at kay lambot pa. Kitang-kita niya na muling napapikit ang babae. Oh grabe, ang sarap niyang humalik. I felt like that I'm flying to sky. Still their lips are locked. Para bang kilala ng labi nila ang isa't isa. Tumunog muli ang mobile ni Alfred na nalaglag pala. Dahil sa tunog dito nagbalik na sa realidad ang kanyang isip. Ang magic na nadama dagling naglaho ito. At naalala niya kung nasaan siya. Kaagad na itinulak ang babae dahil maraming nakatingin sa kanila na para bang nanonood ng shooting ang mga ito. Pero si Rose hindi niya alintana ang pagtulak sa kanya ng lalaki. Pakiramdam niya kasi nasa labi pa niya ang labi ng lalaki. Ang bango naman ng lalaking to. Gwapo pa. Siguro siya na nga ang sign na hiningi ko kay Lord. Nadoble ang kunot ng noo ni Alfred sa nakikita sa babae. Ha? May tililing yata ang babaeng to ah. Sayang. Maganda at napatitig siya sa labi nito. Dahil sa nangyari hindi niya alam kung anong sasabihin sa lalaki. Isa lamang ang naglalaro sa isipan kung kaya't nasabi niya ito. Will you marry me? Gulat si Alfred sa tinura ng babae. What? Are you crazy? Isang halik lang gusto mo nang pakasalan na kita kaagad? Di ba ikaw ang humalik sa akin, hindi ako? What are you talking about? And excuse me, kung manghahalik ka siguraduhin mong marunong ka. Napahiya si Rose sa sinabi nito, pero hindi siya papayag na ganun na lang. Teka nga, kung hindi ako marunong humalik, why did you kiss me back? Suplado mo naman. Magpasalamat ka dahil ikaw ang hinalikan ko. Pataray na turan nito. Crazy woman. Ang nasabi na lamang ni Alfred, sabay pasok na niya sa loob ng kongreso. Kainis, mabuti na lang at walang media sa oras na yon. Sandali lang, Mr. Suplado! Sigaw ng babae, napahinto si Alfred. Nilingon niya ito. Ako nga pala si Rose Ann. Heto ang number ko. Pasigaw na binigkas niya ito. Text mo ako ha? Napailing si Alfred sa sinabi ng babae sa kanya. She's really crazy. Ngayon lang ako nakaengkwentro ng babaeng katulad niya. Kahit wala nang lalaki, hindi pa rin umaalis sa kanyang kinatatayuan si Rose. Tila ba hindi siya makapaniwala na nagawa niya yon. Lalo nang manghalik. Oh, desperada na ba akong talaga? Pero ang bango niya. No bad breath at all.
Parang teenager na kinikilig siya. Lahat ng taong dumadaan nakatingin sa kanya, pero wala siyang pakialam. Tumingala siya sa langit. Oh Lord, siya na ba ang lalaking hiniling ko sa'yo? Ang bilis mo naman mag-response. Sabi ko sign muna, pero agad-agad ibinigay mo na. Biglang may sumingit sa isip niya. Nagreklamo ka pa. Pasalamat ka na nga lang dahil on the spot meron na. Oo na, magpapasalamat na ako. Thank you Lord. Pero teka, baka naman may asawa na siya. Ay, sayang naman. Rose, alamin muna kung meron o wala. Check it out now. Tama. Hahakbang pa lang siya para pumasok sa loob ng tumunog ang kanyang mobile. Kinuha niya ito. Hello? Ma'am, meron kang meeting ngayon. Hinihintay ka na rito. Oh no, nakalimutan ko. Pakisabi sa kanila papunta na ako dyan ngayon. Ang kanyang secretary. Yes, ma'am. Naman, wala pala akong sasakyan. Ito ba ang kapalit ng paghalik ko dun sa lalaki? Wala pa namang dumadaan na taxi. Nasaan ba ako? Nang laki ang mata ni Rose nang mabasa kung nasaan siya. Oh my God, andito ko sa harapan ng kamera. Si Tita Sandra talaga. Napaisip tuloy siya kung anong trabaho ng lalaking hinalikan niya. Kahit ano pang trabaho mo, isa lang ang masasabi ko. Super bango mo talaga. Ano kaya ang feeling ng nakayakap sa kanya ng matagal? Uubusin ko ang amoy niyang mabango. Oh shit, ano ba itong naiisip ko? Rose, Rose, Rose! Tumigil ka nga sa kakaisip mo sa lalaking yun. Hindi mo pa nga kilala eh. Makaalis na nga, baka hindi ako makapagpigil, lusubin ko pa siya sa loob. Nang may dumaang taxi, pinara niya na. Lucky naman siya dahil walang sakay ito. Alfred office. Sino naman kaya ito nagpadala ng message sa akin? Di ko naman alam kung kanino. New number ah. Hello, did you miss me? Ako na-miss kita. It's me, Monica. Kainis, paano niya nakuha ang number ko? Isa lang naman ang magbibigay sa kanya, si Lawrence. Kaagad niyang tinawagan ng kaibigan. Hello dude, anong ate, napatawag ka? Wala naman dude, maitanong ko lang. Ikaw bang nagbigay ng number ko kay Monica? Dude, magkita na lang tayo sa dating lugar. Doon ko sasabihin kung bakit nakuha ni Monica ang number mo. Sige dude, siguraduhin mo lang na maganda ang rason mo kung bakit ibinigay mo kay Monica ang private number ko. Kilala mo naman ako dude. You know what I mean. Ika niya sa kaibigan. Oo naman. I know you very well, Congressman. Pagka-uwi ni Rose sa kanilang bahay, nadatnan niyang tila hinihintay siya ng kanyang mommy at tita Sandra. Pagkapasok pa lang niya sa kanilang sala, agad siyang tinanong ng dalawa. How's your day, anak? Anong resulta ng guys hunting mo, Rose? It's working ba? Sinong uunahin ko sagutin sa inyo? Kung makapagtanong naman kayo, mommy, tita, parang may something ah. Ako munang sagutin mo, Rose. Sabay wika nila, napatawa na lang siya. Huwag kayong mag-alala, pareho ko kayong sasagutin. Natatawa pa rin siya. Mommy, my day is great dahil binitin muna ni Rose ang kanyang sasabihin. Dahil ano? Sabay na naman nasabi ng dalawa. Super excited naman kayo, mommy, tita. Kaya nga sabihin mo na sa amin kung anong nangyari sa ginawa mo. Teka lang, tita. Bakit alam mong papuntang kamera? Di ba hindi ka pa nakapunta sa lugar na yun? I don't know nga, Rose. Basta drive lang ako ng drive. Sabi mo hinto ko sa maraming tao, di ba? Yes, tita. So nung makita kong maraming tao sa lugar na yun, doon na kita inihinto. Ngayon, ituloy mo ang iyong kwento. Okay, fine. I meet someone. Ay, mali pala. Bawi niya sa huli. Anong mali, anak? Ganito yun. May nakabangga akong lalaki. Then, sabay muling sabi ng kanyang mami at tita. Ano ba naman kayo, mami, tita? Bakit pa palagi na lang kayo nagsasabay kung magsalita? Kasi naman binibitin mo kami. Sabay naturan na naman nila kung kaya't nagtawanan silang tatlo. Okay, now, ituloy mo na, baby. Mom, tita, can I go to rest muna? I'm so tired. Mamaya ko na lang ituloy ang pagkakwento ko sa inyo. No, tapusin mo muna. Then you can rest. Ngayon pa't naumpisahan mo, Rose. Please, 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 tita, mommy. Pwede anak, magsabi ka muna sa amin ng kahit konting detalye sa nangyari about sa someone na yun. Naman, mommy, later na, okay? Basta, tell us. Walang nagawa si Rose kundi sabihin.
Okay, ganitong nangyari. Nagkabanggaan kami ng lalaki. And I kiss him. What? Panabay na turan ng dalawa. Diyos mio, Rose, anak. Nabangga mo lang, hinalikan mo na agad? At ano pa, anak? Baka naman mas malala pang kasunod mong sasabihin kesa sa paghalik mo, ha, Rose? Well, nasabi ko dun sa lalaki na, will you marry me? Isang malakas na tawang pinakawala ng kanyang tita dahil sa sinabi niya. Oh my God! You said that to him? Yes, tita. Anak naman, bakit mo sinabi yun? Hindi mo ba naisip na isa kang babae? Baka ang tingin ng lalaki sa'yo, isa kang pakawala. Dahil hindi sasabihin ng isang matinong babae ang sinabi mo sa kanya. Kaya nga ayaw ko sabihin sa inyo dahil alam kong ganyan ang reaction nyo. Mas malala ka pa pala sa mami mo, Rose, kung gumawa ng hakbang. Well, who's the lucky guy? Hindi nakaimik si Rose dahil hindi niya ito nakilala kahit sa pangalan man lang. Oh, bakit natameme ka na, Rose? Actually, tita, mommy, I don't know him. Kahit ang name niya hindi ko alam. Anak, hindi mo pala siya kilala, bakit naman hinalikan at niyaya mo pang pakasalan ka? Baka ang isipin nun baliw ka. Yun nga, mommy, sinabi niyang crazy woman ako. Ang kanyang tita tawa lang ng tawa ito dahil sa ginawa niya. Well, Rose, maybe he's your destiny. Sa dinami-dami ng lugar na dadaanan natin, bakit doon pa ako huminto, di ba? Sandra, tumigil ka. Saway ni Sally. Sally, tama lang ang ginawa ni Rose. Tama ka dyan, Sandra. Rose, anak, stop what you did. One mistake is enough. Rose, don't listen to your mother. Kung ako sa'yo, bumalik ka sa lugar na yon at hanapin siya. Tumigil ka nga dyan, Sandra. Kung ano-ano sinasabi mo, babae siya. Kung talagang destiny sila ng lalaking yon, magkikita at magkikita silang muli. My dear sister, ano bang ginawa mo nun, di ba? Hinanap mo rin naman si Rhea. San ba magmamanay ang anak mo, kundi sa'yo? May kasabihan nga like mother, like daughter. Hindi nakaimik ang kapatid sa sinabi nito. Kung may gusto ka sa lalaking yun, Rose, go for it. Remember, ilang buwan na lang, 30 ka na. Ayaw mo naman sigurong tumandang dalaga na gaya ko. Panakot pa nito. Ha? Pag-iisipan ko pa, tita. Sige, magpapahinga muna ako. Okay, go anak. Ika naman ng ina. Kaagad na siyang umakyat sa kanyang silid. Dude, Lawrence, akala ko hindi ka na darating. Ba't bang tagal mo? Aalis na sana ako Pasensya na, dude. May tinapos lang ako sa opisina Okay lang, dude. Basta trabaho ang dahilan mo. Fine with me. Umorder ka na muna ng maiinom mo. Kaagad namang nag-order si Lawrence ng drink niya. A few shot they did. Nagsalita na si Alfred. Now, dude, tell me, why did you give to Monica my number? Kasi, dude, tinakot niya ako. Tinakot? What do you mean by that, dude? Ganito, dude. Nang umalis na kayo ni Monica, that night, may isang babae na lumapit sa akin and she want me to go out with her. Anong kaugnayan ni Monica dun sa babae, dude? Dude, nagpretend ako na I'm gay dun sa babae. What? Shock na sabi ni Alfred sabay titig sa kaibigan. Are you? Dude, tinatanong mo pa. Kilala mo naman ako, di ba? We are friend mula pagkabata. Dude, kilala. Pero I don't know. Sabi nga nila maraming namamatay dahil sa maling akala. So bakit mo nga binigay kay Monica ang number ko? Yung lumapit na babae sa akin, kaibigan pala niya. Minsan na nandito ako lumapit si Monica sa akin at kinukulit niya ako na ibigay ang number mo. Sabi niya kung hindi ko raw ibibigay ang number mo, ikakalat niya na ako'y isang bakla, kaya natakot ako. You know my family, dude. You never think what happens next, dude. Ang dami mong maiisip na sasabihin dun sa babae. Bakit yun pa? So, yan ang dahilan mo kaya mo na ibigay kay Mo. Natigilan sa pagsasalita si Alfred dahil may biglang yumakap sa kanya mula sa kanyang likod. Sabay bulong na, I miss you. Hey! Tinanggal niya ang kamay ng babaeng nakapulupot sa kanyang bewang. Humarap siya rito. Did you miss me? Kay tamis ng turan nito. Monica. Nothing else, Alfred? Napatingin si Alfred sa kaibigan. Nagkibit balikat ito sa kanya. Meaning hindi niya alam na narito si Monica. Napabuntong hininga ng lihim na lang si Alfred. Sa totoo lang para sa kanyang minsang pagniniig nila ay tama na. Ayaw kasi niyang may pasabit-sabit, may pabuntot-buntot.
Sa tingin niya ibang klaseng babae pa naman si Monica. Mahirap iwasan, kaya habang maaga pa iiwasan niya na ito. Napatingin si Alfred sa relo. Oh, time for me to go. May meeting pa ako bukas. Dude, Lawrence, mauna na ako sa'yo. Sabay kindat niya sa kaibigan. Nakuha naman itong ibig niyang iparating. Sure, dude. Magkita lang tayo ulit pag hindi ka na busy. Yeah, dude. Bumaling siya kay Monica. So, maiwan na rin kita, Monica. Enjoy. Tumayo na siya. Tinungo ang exit. Walang imik na nakasunod tingin si Monica sa binata. Ramdam niyang pag-iwas nito sa kanya. Next time, hindi mo na ako maiiwasan pa, Alfred. Tinitiyak ko yan. Tumayo na rin si Lawrence. Dumukot ng pera inilapag sa lamesa. Enjoy, Monica. Ani at iniwan na ang dalaga. Kainis. Mura nito. Wala tuloy siyang kasama. Tumayo na rin lumabas ng bar para umuwi na.